Naibigay na raw sa mga naulila ng SAF-44 ang lahat ng benepisyong nakalaan sa kanila ayon sa Philippine National Police. Kabilang dyan ang cash assistance, pabahay at scholarship para sa mga anak na manasawing SAF trooper. Samantala, halos isang linggo bago ang unang anibersaryo ng engkwentro, muling nangalampag ang mga grupong sumusuporta sa Bangsamoro Basic Law. May report si Salima Refran. Nakaukit na sa bantayog ng mga bayaning tagapamayapa sa Camp Crame ang mga pangalan ng SAF-44. Kasama sila sa 52 bayaning pulis na nasawi sa serbisyo noong 2015 na pararangalan sa PNP founding anniversary sa susunod na linggo, kasabay ng unang anibersaryo ng Mama Sapano Clash. Matayog din nakatayo kasama ni Inang Kalayaan dito sa bantayog ng mga bayaning tagapamayapa ang rebultong ito ng isang Special Action Force Commando. Dito sa lugar na ito, sinisigurong maaalala ang mga kabayanihan ng mga namayapang pulis. Pero higit sa pag-alala, mas importante sa mga naulila ang parangal at pagkilala. Sa Lunes, bibigyan ng medalya ng kabayanihan ang 42 miyembro ng SAF-44, kasama ng assault team leader na si Superintendent Raymond Train. Imbitado ang kanilang mga kaanak para saksihan ng parangal. Pararangalan din ang 15 Mama Sapano survivors ng medalya ng Sugatang Magiting. Pero hinihintay pa rin ang pag-aproba ni Pangulong Aquino sa paggawad ng Medal of Valor o Medalya ng Kagitingan kina Senior Inspector Jedna Tapdi at PO2 Romeo Sempron. These two Medal of Valor were already recommended to the NAPOLCOM and subject for the approval of the President, which is the sole authority to give that award. Wala pang sagot ukol dito ang Malacanang. Inanunsyo rin ng PNP na naibigay na raw ang lahat ng benepisyong dapat matanggap ng mga naulila ng SAF-44. Hindi raw bababa sa tigda 2 milyong piso ang nakuha ng bawat pamilya. Bukod pa sa binigay na 56 na housing units at scholarship sa mga anak ng mga SAF trooper. Tumanggi naman ang PNP na magbigay ng pahayag sa sinabi ni Senator Juan Ponce Enrile na may hawak siyang bagong ebidensya na magpapakitang alam ni Pangulong Aquino ang nangyayari noon sa SAF at wala di umano itong ginawa para mailigtas ang mga naiipit sa bakbakan. Tulad noon, maninindigan daw sila sa naging resulta ng investigasyon ng kanilang Board of Inquiry. Merong investigasyon na gagawin on January 27. Siguro maganda hintayin natin ang result ng investigation. Let us give the Senate the chance to do their job. Muli namang giniit ng Malacanang na ginawa ni Pinoy ang kanyang tungkulin bilang Pangulo at Commander-in-Chief ng nagkakabakbakan ng SAF at iba pang grupo sa Mama Sapano. Meron siyang mga ginawa, meron ding ginawa ang mga kinakukulang opisyal ng pamahalaan at lahat naman ng mga ito ay naibunyag na at naisiwalat na noong mga nakaraang pagkakataon. Handa rin daw silang sagutin ang alegasyon ni Senator Enrile. Samantala, tuloy pa rin ang panawagan ng iba't ibang grupo para maipasa ang Bangsamoro Basic Law. Kanina, nagmarcha mula ang Quezon City Circle ang ilang grupo kasama pang ilang kongresista mula sa Mindanao. Nagtungo sila sa House of Representatives kung saan isinagawa ang kilos protesta. Tumulak din ang grupo patungo sa opisina ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process at sunod na nagkilos protesta sa Senado. May ibang parts doon okay naman kasi inayos nila yung malabo ang ibig sabihin. So, in all, basically, kung a few more amendments here and there, I think makikip natin yung malaking essence ng panukalang batas. It's not about constitutionality. It's about power. Yung po nag-o-oppose ng BBL, natatakot sila na mabawasan ang kanilang kapangyarihan. Ayon sa Government Peace Panel, hindi maibaba ng MILF ang malaking bulto ng kanilang armas dahil hindi pa rin naisa sa batas ang BBL. Tuloy-tuloy pa rin naman daw ang iba pang programa sa pagitan ng MILF at ng gobyerno. Pero mas matitiyak daw ang kapayapaan kung tuluyan ang maipapasa ang BBL. Kaya umaasa silang matatapos ito bago mag-adjourn ng Kongreso sa Pebrero. Usapan ngayon, quorum. Kasi kung wala kang quorum, wala talagang mangyayari. So ang punto lang naman din namin, basta sana matapos yung process. Kung ayaw nila, they're against it, they vote against it. Salima Refran, GMA News.